Ayan ho, ano nga ba yung usaping legal natin ngayong araw? Itong nakaraang linggo nga ho ay nilunsad ng pamahalaan sa pangunguna ng Philippine Commission on Women ang 18-day campaign to end violence against women simula November 25 hanggang December 12, 2023 na naglalayo na tuldukan ang lahat ng anyo ng pang-abuso sa mga kababaihan. Ito ho ay taon-taon nating ginugunita ho ito, no? Itong o ginagawa itong kampanya ho ito, no? 18-day campaign to end violence against women. Bilang pakikiisa sa kampanya na ito, ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ang Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Law o ang Anti-VAUSI Law. Ayon sa National Demographic Survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority noong 2017, isa sa bawat 4 na babae sa Pilipinas, edad 15 hanggang 49, ang nakaranas ng pang-aabusong pisikal, sexual o emosyonal mula sa kanilang partner. Ayan ho, madami ho yan. 25% ho, no? Isa sa 4 ho na babae. So, age 15 to 49 years old ang nakaranas ho ng pang-aabuso. Physical, sexual, emotional, galing ho sa kanilang mga partner. Ngayon ho, kung kayo ay nakaranas ng pang-aabuso, ano nga ba yung maaari ninyong gawin sa ilalim ng batas o yung RA 9262 ho natin? Ayon sa RA 9262, ang violence against women and their children ay sumasaklaw sa physical, sexual, psychological, o economic abuse na nararanasan ng isang babae mula sa kanyang kasalukuyan o dating asawa, o sa tatay ng kanyang anak, o sa pang-aabusong naranasan ng isang bata na lehitimo o ilehitimong anak ng kanyang magulang. Kaya kung mapapansin nyo, all-encompassing. Lahat ho ng anyo ng pang-aabuso ay saklaw ho ng RA 9262. Kasama din ho dito yung pagkakaroon ng sexual o dating relationship kung saan ang mga partido ay magkasintahan o namumuhay bilang mag-asawa na hindi kasal o kung sila ay romantically involved sa loob ng mahabang panahon. Kaya ito ho ang kagandahan ng batas na ito. Hindi ho kayo kailangang kasal para ho kayo ay makapagsampa ng kaso laban sa inyong partner nga ho, no? Sa ating mga kababaihan. No? Hindi ho kailangan kayo ay kasal. Kailangan ho lang ay kayo ay may dating or sexual relationship para ho makapagsampa ho kayo ng kaso. So kahit magkasintahan pa lang ho kayo, kung nakaranas na ho kayo ng pang-abuso, ay maaari na ho sampahan yung inyong partner o karelasyon sa ilalim ho ng batas na ito. Ang pang-aabuso sa mga kababaihan ay at kanilang mga anak ay isang krimen. Krimen ho ito kaya hindi ho basta-basta ang batas ho na ito. Ibig sabihin ho kapag krimen ho, may kulong ho yan. Maaari ho kayong makulong ho, no? At syempre ho, magbayad ng multa. Ngayon ho, ano ho yung ilan sa mga pang-aabuso na nasa ilalim ho ng RA 9262? Tatalakayin ho natin yan. So ito ho, yung mga pang-aabuso ho natin. Una ho, yung pananakit o pagbabanta ng pananakit sa isang babae o sa kanyang anak. Ayan ho, common ho yan syempre, no? Yan ho talaga yung pinaka-form ng ating abuse ho, no? Yung pananakit, physical violence ho. O kahit nga po yung pagbabanta lamang, yung threat pa lang, no? Na sasaktan mo yung babae o yung karelasyon mo ay sapat na ho, no? Para mapanagot sa RA 9262. Ikalawa ho, yung pagkontrol sa paggalaw o conduct ng isang babae o kanyang anak, kasama na ang pagkakait sa babae ng kustodiya sa kanyang anak, kasama na ang pagbabanta nito.
So, yan ho, napakalawak ho ng ating RA 9262. Kaya kung mapapansin nyo ho, pati po yung pag-control sa paggalaw o conduct ng inyong asawa o karelasyon na babae, ayan ho, ay maaari na ho kayong maparusahan sa ilalim ng RA 9262. At pati ho yung pagkakait ninyo ng kustodiya, ayaw ninyo ipakita yung anak nung inyong dating asawa o inyong karelasyon, at kahit nga ho kasama yung pagbabanta nito, ay talaga hong mapapanagot ho kayo sa ilalim ng RA 9262. Ito, pangatlo ho, madami hong gumagawa nito, yung pagkakait ng financial support sa babae o sa kanyang anak. At madami ho pala talagang mga irresponsableng mga karelasyon, no? O ama na talagang hindi ho nagbibigay ng suporta sa kanilang asawa at sa kanilang anak. Hanggang lumaki nga ho yung anak ay talagang hindi na ho talaga nabibigyan ng suporta. Ngayon ho, sa ilalim ho ng RA 9262, pinarurusahan ho yung pagkakait ho o hindi pagbibigay ho ng financial support sa inyong asawa at sa inyong anak. Pang-apat ho, yung pagpipigil sa isang babae na magkaroon ng isang lehitimong propesyon o negosyo o pagkontrol sa kanyang pera at ari-arian o ang pagkakaroon ng economic abuse. Yan ho, meron ho tayong ganyang concept dun sa batas ho natin, RA 9262, economic abuse. And ho, dito ho, hindi nyo ho pwedeng kontrolin ho, no, yung inyong asawa o inyong karelasyon na magkaroon ho ng lehitimong propesyon. Ayan ho, o hanap buhay o negosyo. Kasi ho, may mga lalaki pa rin hong ganyan, no, mga asawang ganyan na ayaw hong pagtrabahuhin yung kanilang mga asawa, no. Talagang kinokontrol ho yung galaw ng babae o kung saan lang siya pwedeng magtrabaho. Yan ho ay pinagbabawal din ho ng RA 9262. At pagkakaroon din ho ng negosyo o yung pagkontrol sa kanyang pera at ari-arian, yan ho, lahat ho yan ay anyo ng economic abuse. Kaya ho, sabi nga natin talaga, ang saklaw ho ng RA 9262 ay malawak ho, no? Hindi lamang yung traditional na physical abuse ho o sexual abuse. Kasama na rin ho ngayon yung emotional abuse at pati na nga rin ho yung economic abuse. Kaya ayan ho, mag-ingat ho tayo dyan, ha? Panglima naman ho, yung paggawa ho, no, ng mga bagay na maaaring magbigay ng emotional o psychological distress sa isang babae o sa kanyang anak. Ayan ho, malawak ho yan, ha. Yung paggawa ho ng mga bagay na maaaring magbigay ng emotional o psychological distress. Ayan, emotional abuse din ho yan. At ito, may mga in-specify ho yung batas. Tulad na lamang yung pag-stalk o pagsunod sa babae. Ayan ho, karaniwan ho yan, no? Kapag nakipaghiwalay na ho sa inyong karelasyon ninyo, asawa ninyo, ang gagawin nyo ay bubuntutan nyo, isustok ho ninyo, no? O di kaya naman ho ay talagang hindi nyo titigilan, di ba? Susundan nyo ng susundan. O di kaya yung pagsilip sa bintana o pananatili sa labas ng bahay ng isang babae o ng kanyang anak. Ayan ho, anyo ho yan ng intimidation, eh. Kasi ho, halimbawa ho, kayo ho ay nagkahiwalay na, ibang bahay na ho ang inyong tinitirhan, ang gagawin nyo ho ay pupuntahan ninyo yung dati nyong asawa at kasama yung mga anak. Ayan, meron ho dyan, tumatayo lang doon sa labas ng bahay, sumisilip lang doon sa bintana, ay kahit wala ho kayong ginagawa, ayan ho ay form ng psychological distress ho, no, sa mga kababaihan. At specifically ho, pinaparusahan ho yan sa ilalim ng RA 9262 ang lahat ho ng anyo ng emotional at psychological distress. At syempre ho, no, yung panghuli, yung paulit-ulit na verbal o emotional abuse o ang pagkakait sa babae na makita ang mga anak nito. So ayan ho, common din ho yan. Syempre yung mga verbal abuse, kung ano-anong tinatawag dun sa asawang babae. Ayan, o emotional abuse. Kasama na nga ho dyan yung pangangaliwa ho, no? O yung panloloko ko sa inyong asawa. At kanina nga din ho, syempre yung pagkakait sa babae na makita ang mga anak nito. So ilan lamang ho ito dun sa anyo nung mga abuso ho, no, sa ilalim ng RA 9262. Ang paglabag sa RA 9262 ay may parusang pagkakakulong. Depende sa bigat ng paglabag at multa na hindi bababa sa 100,000 piso at hindi higit sa 300,000 piso.
So maaari ho kayong makulong at magbayad pa ho ng multa within 100,000 to 300,000 pesos. Kaya mabigat-bigat din ho yan. Maaari ding ipag-utos ng korte ang mandatory psychological counseling at psychiatric evaluation o treatment ng taong lumabag sa batas na ito. Kamakailan lang ay kinatigan ng Supreme Court ng ating Korte Suprema ang hatol na pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 8 taon at multa na 100,000 piso sa isang asawa na lalaki na nagkaroon ng kabit at 3 pang anak dito. So yan ho, dun sa pagkakaroon ng kabit, sinabi ho ng Korte Suprema na kailangan makulong yung lalaki ho, 6 na buwan, 6 months hanggang 8 years at may multa pa hong 100,000 pesos. Sa desisyon na ito, sinabi ng Korte Suprema na ang pagkakaroon ng extramarital affair o ipinagbabawal na relasyon ay kabilang sa psychological violence na pinarurusahan sa RA 9262. Kaya yan ho, malinaw na ho yan. May jurisprudence ho tayo dyan. Ibig sabihin ho, yung mga nandoloko ho sa kanilang mga asawa, ayan, nagkakaroon ho ng extramarital affair. Ayan, masasabi natin mga cheater, ayan. Ipinagbabawal ho yan ng batas at ito ho ay isang anyo ng psychological violence na pinarurusahan sa RA 9262. At dun sa kaso nga ho na iyon, ay sinabi ho ng Korte Suprema na dapat makulong ho yung lalaki mula 6 na buwan hanggang 8 taon at magbayad ho ng multa na 100,000 pesos. Upang mabilis na mahinto ang mga pang-aabuso, may mga protection order ho na maaaring hingiin ng biktima laban sa akusado tulad ng barangay protection order, ayan ho, temporary protection order at permanent protection order. So madami ho tayong mga protection orders na pwede ninyong hingiin habang ho ang kaso ho ninyo ay nasa korte para ho i-ensure na hindi na ho lalawak pa yung pang-aabuso sa inyo. Ngayon ho, kung kayo ay naging biktima ng pang-aabuso, maaari po kayong lumapit sa mga kinauukulan sa PNP Women's Desk. So lahat ho ng istasyon ng pulisya meron hong Women's Desk. At syempre ho sa DSWD o sa inyong barangay para sa agarang tulong. So sa barangay ho talaga kayo unang lalapit kung kayo ay nakakaranas ho ng pang-aabuso. Tandaan ho natin na ang mga babae at mga bata ay hindi lamang parte ng ating pamilya, ngunit parte ho sila ng ating lipunan. Meron silang mga karapatan at tungkulin ho natin na sila ay bigyan ng karampatang respeto at pagmamahal na narapat para sa kanila. Irespeto natin hindi lamang ang mga babae at ang mga bata, ngunit pati na rin ang ating kapwa upang tayo ay irespeto din. Sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko po ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.